From our first reading from the first book of Samuel, it states here, Hannah, in her bitterness, she prayed to the Lord. Sa kanyang paghihinagpis, si Hannah ay nanalangin sa Diyos. Ilang beses na po kayong umiyak habang nagdarasal? Ano po mga dahilan kung bakit kayo umiiyak sa buhay ninyo na napapabuntong hinanga lang tayo at sinasabi na lang natin, Diyos ko, Diyos ko. The Lord always listens to our prayers. Klaro iyon. Pero ang Diyos, hindi niya nakakalimutan ang mga nananalangin sa Kanya nang naghihinagpis. Hannah has been suffering with one quote-unquote cursed, isa sa sumpa na tinuturing sa kultura nila sa bayan ng Israel. At ano yun? Ang hindi pagkakaroon ng sariling anak. Kapag ang isang babae ay walang anak o sariling supling, siya ay tinuturing makasalanan o sinumpa siya dahil may ginawang kasalanan ang pamilya niya. Kaya hindi lang ito ay patungkol lamang sa hindi pagkakaroon ng anak, kundi ang tingin ng bayan sa kanya. Wala naman kasalanan si Hannah, ngunit pinaparamdam sa kanya na malaki ang kanyang problema, malaki ang paghinagpis niya, at ang kanyang tugon lamang mapaluhod, umiyak sa panalangin sa Diyos. And this is also true for all of us, dear brothers and sisters. Kadalasan, naaalala natin ang Diyos kapag marami tayong pinagdadaanan at lalo na pag marami tayong iniiyakan. Iniiyakan ang asawa, iniiyakan ang mga anak, iniiyakan ang mga pinagdadaanan sa buhay. Pero anong katotohanan nito, mga kapatid kay Kristo? Panyaya sa inyo ng Diyos, sana ang ating pagtatangis ay patpunta sa ating mga panalangin. Let our tears be moments of our prayers. Sa pangwakas ng ating unang pagbasa, narinig natin, the Lord remembered her. Ang Diyos di nangangalimot. Kaya sa atin na mga naghihinagpis at umiyak, the Lord is consoling us today. Hindi na nangangalimot ang Diyos, lalo na sa mga naghihinagpis sa Kanya. We offer our tears in this Mass, that our good Lord will always hear and remember us. Amen.